Dito po tayo sa sa Baguio City, hindi lang mga gulay ang apektado ng frost sa Benguet, pati ang mga taniman ng bulaklak ay napiperwisyo na rin. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, ramdam na nga rin ang epekto ng malamig na panahon sa mga pananim ng bulaklak sa ilang bayan dito sa Benguet na hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin ng frost. Ito ang bakas ng perwisyong dulot ng frost. Ang namumuting taniman ng mga gulay dahil sa kapalang frost na pinuntahan ng GMA News Kamakalawa, naninilaw na ngayon. Tanging mga ibon na lang ang nakikinabang. Ang batis na ito, umuusok ang tubig sa sobrang lamig. Ang tubig naman ito, naging yelo na. Pero hindi lang ang mga pananim na gulay ang tinamaan ng frost. Pati mga bulaklak na karaniwang dinadala sa Metro Manila at ibang lugar, naging yelo na rin. Nasa loob na ng greenhouse ang taniman ng mga bulaklak na ito. Pero kahit nasa loob na, aminado ang may-ari nito na posibleng hindi pa rin ito makaligtas sa perwisyong dulot ng frost. Hindi pwede na yan. Di man pinapasok ng yelo, kitang-kita ng epekto sa mga bulaklak. Kaya mga flower farmer, walang magawa kundi pitasin na ang mga tanim ng bulaklak at ibenta sa murang halaga. Yung mga bulaklak, mahinang magbuka, ganun. Pag sinabing mahina, Yung matagal ang pagbubuka ng bulaklak. Kaya ito nakikita nyo, sira na lahat yung bulaklak natin ngayon. Kasi pumasok na yung lamig. Kung pumapasok na yung frost, nakikita mo yung nangyari sa bulaklak natin. No? Masisira na yan, magkakaganito na. Yun ang mangyayari sa bulaklak natin. Actually, ito kahit third class, hindi na mabibili. Sa plantasyon naman ng mga rosas at Malaysian moms sa La Trinidad, nahihirapang bumuka ang mga bulaklak dahil din sa sobrang lamig. Hindi man apektado mga kalidad ng rosas, sa bilang naman daw magkakaproblema. Marami kang na-harvest nung tag-init. Paglamig naman, mababawasan. Dahil dito, asahan na magkakaroon ng kakulangan sa supply at magtataas ang presyo ng mga bulaklak pagdating ng Pebrero, buwan ng mga puso at flower festival naman sa Baguio. Ang dati raw na 1,000 dosenang bulaklak na kanilang naihahatid sa Dangwa sa Maynila, magiging 200 hanggang 300 dosena na lang. Yun yung talagang problema ngayon. Sa mga buwan na yun, talagang bababa yung supply ng bulaklak. Talagang malaki yung effect ng ice dito. Kaya nga, that is the problem of the all farmers. Hopefully, hindi lahat apektado. Ganun din ang pasakit na dala ng frost sa iba pang produkto ng Benguet. Ang mga magsasakang ito naman, bagamat bubot pa ang mga tanim na carrots, inani na. Di bale na raw di mabawi ang puhunan, wag lang tuluyang di mapakinabangan. May ng mga gobyerno natin, yung mga ibang ginagawa nila para tumulong sa mga apektuhan, yung nagbibigay sila ng mga seedlings. Mel, dito naman sa Baguio City, patuloy tayong nakakaranas ng malamig na panahon. Bagamat na italang pinakamainit ang temperatura simula ng 2011 na nasa 12.0 degrees Celsius, hindi naman daw ito nangangahulugan na tataas na ang temperatura. Sa katunayan, ayon sa Pag-asa, hanggang nariyan daw ang hanging amihan at ang formation ng snow sa mainland China. Patuloy raw tayong makakaranas ng malamig na panahon at bababa pa ang temperatura. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Samantala, ayon sa Department of Agriculture, bumaba na ang presyo ng ilang gulay pero sa ilang palengke na napuntahan ng GMA News, nananatiling mataas ang presyohan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakangiti si Tess habang bumibili ng isang malaking supot ng mga repolyong galing Baguio City. Mula sa 280 pesos daw nitong Lunes, ngayon 100 pesos na lang ito. Ang kada supot, katumbas daw ng 15 kilo. Binababaan din namin. Siyempre, kawawa naman yung namimili. Ang benta lang namin per kilo, 30. Dati. Tapos ngayon, 20 na lang. Pero maraming gulay ang mataas pa rin ang presyo. Halimbawa noong nakaraang linggo, 35 hanggang 40 pesos ang kada kilo ng sitaw sa Balintawak Market. Ngayon 80 hanggang 90 na ito. Ang patola, 10 hanggang 15 pesos noon pero 25 hanggang 30 na ngayon. Ang ampalaya, dumoble rin ang presyo na ngayon 50 hanggang 60 pesos kada kilo. Ang kamatis, 25 hanggang 30 pesos na ang dating 15 hanggang 20 pesos kada kilo. Kasi sobrang lakas ng hangin ngayon. Tapos malamig ang panahon, kaya nawawala ang bunga niya. May kinikita pa ba kayo? Konti na lang. Kaya si Lucila, ang hinahanap ay ang pinakamurang gulay. Ang pecha, yung kuha ko 1 kilo, 20. Tapos yung labanos din, 20.
Kahit na sabi nga nila, tumas man ang presyo, susunod at susunod ang tao, makabili lang. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, bumaba na raw ang presyo ng mga gulay. During Christmas and after Christmas, yung pong cravings ng ating mga mamamayan na kumain po ng mas maraming karne kaysa sa gulay. Pero at this point in time na babalik na po yung interest ng ating mga kababayan sa pagkain muli ng datihan natin kinakain, we are expecting na ito po ay manonormalize ang presyo. Ngayon, ang epekto po naman ng pong frost ay hindi po namin ina-anticipate na magiging sobrang laki sa kadahilanan ang Department of Agriculture po ay naghanda ng pagpapalawak ng taniman sa ibang lugar. Bagamat napaaga raw ang dating ng frost na karaniwang tumatama raw kapag Pebrero, tiniyak naman ng Department of Agriculture na walang dapat ikabahala ang publiko. Tuloy-tuloy naman daw kasi ang tulong ng departamento sa mga apektadong magsasaka kasama na ang mga binaha sa Visayas at Mindanao. Huwag po tayong tamaan ng napakalakas na sakuna, ay we will maintain na maayos po ang presyo at meron pong enough supply sa merkado. Kung may epekto man daw ang toll hike sa presyo ng gulay, 15 hanggang 25 centavos lang daw ang inaasahang dagdag kada kilo. Bubuo rin ang task force ng DA kasama ang DTI at mga lokal na pamahalaan para bantayan ang presyo. Ang presyo ng asukal naman inaasahang bababa na rin dahil tuloy-tuloy raw ang milling sa ngayon. May ilan lang daw hoarders na nagpapataas ng presyo nito. Ang mga mangingisda naman, umaaray rin. Wala raw kasi silang mahuli dahil sa malamig na panahon. Sa palengke ng Balanga, 80 pesos na ang dating 60 pesos kada kilo ng bangus. Ang pusit, 300 pesos kada kilo na ang dating 250. Sa Malabon Navotas Fishport, umaabot na sa 3,000 pesos ang isang banyera ng isdang nabibili dati ng 1,500. Ang kada kilo ng tanige, mula sa 150 pesos, nasa 220 na kada kilo. Kaya ang mga namamakyaw di na gaanong nakikipag-unahan sa bulungan o bidding. Wala rin naman sila gaanong mabili dahil kakaunti lang ang huli. Tina Panganiban Perez, Nakadutok, 24 Oras. Tulad ng nabanggit ni Tina Panganiban Perez, apektado na rin po ng malamig na panahon ang bentahan ng isda sa Navotas Fishport. Ang mga presyo ng isda ang tinutukan ni Trisha Zafra. 3,100 pesos ang isang banyera ng isdang burot ni Aling Felia. 2,500 pesos lang ito dati, pero dahil konti ang huli, mahal ito ngayon. Magtatago yata ng isda sa ilalim dahil malamig yung ibabaw ng dagat, diba? Meron man daw namimili, barat naman. Si Mang Jerry, retailer ng isda, tumawad ng 2,700 pesos. Labag man sa kalooban, ibinigay ni Aling Felia sa presyong 2,800 ang kanyang isda. Magkasundo lang sila. 225 pa nga. Ay, wala kami pagdadalan sa namin dadalhin yan. Mapipilitan kami ibigay. Kung nasasaktan ang mga dealer, di pa raw ang mga retailer. Sir, bentahan sa palengke ngayon, matumal, malakas? Yung malakas din. Kailan may kataasan yung isda eh. Ano ba nabibili naman? Oo, siyempre, kailangan yung ulam yun. Lumobo ang presyo ng mga isdang dagat sa Navotas Fishport. Ang isang banyera na may higit 40 kilo ng tamban, 1,200 pesos ngayon. Dati itong 800 pesos. 5,100 ngayon ang alumahan na dating 4,500. 5,000 piso rin ang banyera ng galunggong na 3,500 lang dati. Kahit matumal rin, bagsak presyo naman ang mga isdang tabang gaya ng bangus. 80 to 85 per kilo ang wholesale nito ngayon. Pero di tulad ng isdang alat, marami raw huli sa palaisdaan kahit malamig. Ang supply sobra-sobra. Yung presyo nga lang bumabagsak. Sobrang dami. Saka yung tao, wala na yata pera mga buyer. 68 per kilo naman ang wholesale ng tilapia. Mura rin daw ngayon dahil sobra sa supply at matumal. Yun nga lang, naaapektuhan na raw ang tilapia farm sa baba ng temperatura ngayon. Dahil sa lamig ko, minsan namamatay kasi yung harvest nun, yung mga tilapia nun namamatay. Kaya dahil sa lamig. Trisha Zafra, Naka-Alerto, 24. Muling binuhay ang larong Parosebo sa isang pista ng barangay sa lalawigan ng Abra. Sa Agusan del Sur naman, isang eskwelahan ang nalubog sa baha. Yan ang mga ipinadala ng ating mga news scooper na tinutukan ni Josh Villanueva. Ayon sa mga pag-ulan, mistulang tinamaan ng delubyo nitong Lunes ang campus ng Philippine Normal University sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang ilang gusali, halos bubong na lang ang nakalitaw sa kulay putik na baha. Kinabukasan, kitang-kita ang iniwang bakas ng matinding baha.
makapal na putik at sira-sirang pasilidad. Ang mga litrato ay padala ni Youth Cooper Nino Suwat. Isang tradisyonal na palarong Pinoy naman ang binuhay sa Dolores Abra, ang Palo Sebo. Ayon kay Youth Cooper JJ Buenafe, lagi raw may palaro tuwing pista ng barangay Kimbara tulad ng basketball at parlor games. Ngayon lang daw nagkaroon ng tradisyonal na larong Pinoy. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga Youth Cooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-Youth Scoop ninyo. Chika Minute! Kamusta mga kapuso? Umanda na kayo sa Uma at Ikabong Chikahan. Beauty queens na sila Maria Venus Ra at Krista Kleiner magtatagisan ng galing sa pagganta sa isang Valentine concert. At Solen Yusaf nagkwento tungkol kay Glee star Mark Saling na nakasama niya sa Boracay. May dapat na nga bang ikaselos si Richard Gutierrez. Malalaman natin ang sagot dyan at iba pang may init na chika maya-maya lang. Susunod! Eksklusibo kasambahay na minamaltrato o bano ng kanyang mga amo, nagsampa na ng patong-patong na kaso. Eksklusibo uli, 3 taong gulang na bata, patay, matapos bumaon sa ulo ang istik ng kwiton nung pagsalubong sa bagong taon. At ang parada sa bansang Espanya para sa paggunita sa 3 hari o 3 Kings. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.